Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 10, 2024. Ako po si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. We are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. Tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Paparating na ayon kay PBBM. Panawagang i-deploy ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ibinasura ng Pangulo. Meralco, inanunsyo na ang panibagong dagdag singil ngayong buwan. Umano'y ouster plot kontra kay Senate President Francis Cheese Escudero, pinabulaanan ng ilang senador. Sa showbiz, sa wakas, the Eras Tour ni Taylor Swift, opisyal nang nagtapos. Kumita ng tumataginting na $2 billion. At Beyonce Knowles at anak na si Blue Ivy, stunning sa premiere ng Mufasa, The Lion King Disney film. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matapos ang pagsabog nitong Lunes, posibleng mag-alboroto pa ng mas malakas ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island sa mga susunod na araw o linggo, ayon sa PHIVOLCS. Kaya naman pinaplano na ng NDRRMC ang forced evacuation sakaling tuluyang lumala pa ang sitwasyon. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Tila hindi pa nagiging kalmado ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island matapos ang pagsabog nito Lunes ng hapon. Agad na itinaas ito sa Alert Level 3 na nangangahulugang may magmatic unrest sa loob. Dahilan nito para lalong maalerto ang otoridad maging ang mga LGU malapit sa bulkan. Pero tila hindi pa tapos ang pagsusungit nito. Alert level 3 means that hazardous eruption is possible in the coming weeks. So yes, the possibility that there may be another eruption is still there. Mahigpit na babala ng PHIVOLCS ngayon. Please remain vigilant and avoid entering the recommended 6-kilometer danger zone. Follow updates and instructions from the LGUs and of course from PHIVOLCS. Do not underestimate the dangers of potential eruptions. Habang naghahanda na rin ang NDRRMC para sa posibleng forced evacuation ng mga residenteng nasa 10-kilometer radius ng bulkan. May posibilidad na magpalit ito. Depende sa aksyon ng bulkan. At yan ang pinaghahandaan namin. Either better or worse. Humigit sa 50,000 mga residente ang maaaring maapektuhan sa La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Pero ang ilan sa kanila ayaw pa rin magsilikas dahil sa takot na iwan ang kanilang mga ari-arian. Kasi hindi sila sanay sa ganitong mga pangyayari. At syempre hesitant sila na iwanan ang kanilang pag-aari. Pero pagtitiyak ng Pangulo, nakahanda na ang agarang tulong para sa mga apektado ng pag-aalburuto ng bulkan. Maglalabas din ng pondo ang Department of Budget and Management para sa mga pangangailangan ng marami. So yes, we are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. DNR, DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas sa bulkan. Habang sinimulan na rin ang pamimigay ng food packs sa mga naaapektuhan. Pero paalala ng otoridad, huwag baliwalain ang banta ng Bulkang Kanlaon at sumunod sa evacuation orders para sa kanilang kaligtasan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Mariing tinututulan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panawagang magpadala ng Navy warships sa West Philippine Sea matapos ang sunod-sunod na pagiging agresibo ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, posibleng mag-uudyok lamang ito ng kaguluhan at giyera na siyang magpapalala lang ng issue. Anya, hindi raw kailangan ng barkong pandigma, lalo't resupply mission lamang sa mga mangingisda at mga kasundaluhan ang isinasagawa ng Pilipinas kasabay ng pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo nito. Dagdag pa ng Pangulo, mas nanaisin niyang ibaba ang tensyon sa halip na pataasin ito. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Huwag ubos-ubos biyaya sa bonus ngayong Pasko mga ka-A to Z dahil may dagdag singil ang Meralco ngayong buwan na 10 sentimos kada kilowatt hour. Bukod yan sa nauna ng inanunsyo ng Energy Regulatory Commission na nagbabadyang dagdag singil sa pagpasok ng 2025. Samantala, matapos naman ang pag-arangkada ng taas presyo sa gasolina, kanya-kanyang paraan ng mga motorista para makatipid sa gitna rin ng matinding holiday traffic. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bad news para kay Nanay Joanne. Ang anunsyo ng Meralco na dagdag singil na 10 centavos kada kilowatt hour ngayong magpapasko pa naman. Napatulan na sila ng supply ng kuryente dahil hindi napagbayad ng bill at kailan lang naibalik ang Meralco service. Para ka walang matay. Madilim sa gabi, dito malamok. Tapos mainit. Nagsabay yung nakaraan at saka yung bagong buwan. Todo tipid na sila sa paggamit ng appliances gaya halimbawa sa TV tuwing gabi na lang nila binubuksan. Kagaya ng dati, paliwanag ng Meralco ang panibagong dagdag singil ay bunsod ng mataas sa generation charge mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang dahilan naman dun sa 18.39 centavos increase sa generation charge ay dahil sa mas mataas na singil mula sa wholesale electricity spot market. Ito po ay tumaas ng 25 centavos. Katumbas yan ng 21 pesos na dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang higit 50 pesos para sa 500 kilowatt hours. Nauna nang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakaambas sa bagong taon ang dagdag singil sa kuryente matapos nilang payagan ang pagsingil sa higit 3 billion pesos sa service charges ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero nilinaw ng komisyon na staggered o utay-utay itong ipatutupad. Therefore, we will need to wait for the order, and once there is a figure, we will merely include that in the bill and await what the final billings. Para makatulong sa pagtitipid, palala ng Meralco sa publiko i-unplug ang Christmas lights lalo na kung walang tao sa kabahayan. Nauna namang pinasa ng mga motorista Martes na umaga ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya ang rider na si Melanie namimili ng booking tuwing rush hour. Hindi naman, depende lang kung ano yung mga malapitan lang, mga ganun. Kasi ang traffic kasi talaga grabe pag mga rush hour na. Dagdag pa sa konsumo ng gasolina ang matinding traffic ngayong holiday season. Sa datos ng MMDA, umaabot na sa 470,000 ang bilang ng mga sasakyan na bumabagtas sa EDSA kada araw kumpara sa karaniwang 400,000 vehicles kapag hindi holiday season. Inaasahang tataas pa ito ng 15% habang papalapit ng Kapaskuhan. They'll be flocking to the malls to spend time with the families, to of course makapagpasyal po, and of course to do some shopping na rin. Para makabawas kahit sa usat pagong nadaloy na trapiko ngayong holiday season, puspusan ang ginagawang clearing operations ng MMDA sa mabuhay routes. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakikiusap ang Indonesian government sa Pilipinas na huwag nang maglabas pa ng impormasyon kaugnay sa pagpapauwi sa bansa ni Mary Jane Veloso habang inaayos pa ng dalawang gobyerno ang issue. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kinakailangang respetuhin ang desisyon ng Indonesia. Iniwasan din ng Pangulo na magkomento sa naunang pahayag ng isang opisyal ng Indonesia na posibleng makauwi si Veloso bago magpasko.
We were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that request. Samantala, mariing itinanggi ng ilang senador ang kumakalat na balitang plano umanong pagpapalit ng liderato ng Senado para mapaalis si Senate President Francis Cheese Escudero. Umuugong din kasi ang balitang papalitan ni Senator Cynthia Villar si Escudero, pero agad itong pinabulaanan ng senadora. Habang ipinahayag naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang suporta niya kay Escudero. Anya, si Escudero pa rin ang pinaka-angkop na lider, lalo na kung kailangan magtipon ng mataas na kapulungan bilang impeachment court kaugnay ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, bless me discussion. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung represent. Wala. Sino naman mo pinalakas loob na lapitan ako? Alam mo, I've been supportive of leadership of Senate President Escudero. Ngayong panahon ng Pasko, ginawang misyon ng isang mag-asawang entrepreneur ang pagbabalik ng pagpapala na natanggap nila mula sa Panginoon. Labis-labis nga ang naging blessing sina Michelle at Michael Moreno sa tagumpay ng kanilang Mega Mile Trans International Cargo Services at iba pang negosyo. Kung kaya't sakto ngayong season of giving ay inilunsad nila ang kanilang pinakabagong project, ang Mission Miracle Foundation. Tulad ng kanilang pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo, ng pag-aalboroto ng Taal Volcano noon at mga medical dental missions, target rin ng kanilang bagong foundation na maabot ang mas marami pang kapwa na nangangailangan. Ayon sa mag-asawa, bagamat mabigat na tungkulin ng naturang foundation, tiwala silang hindi pwedeng limitahan ng tao, ang Panginoon at ang kanyang pagpapala. Masaya at puno ng pasasalamat ang selebrasyon ng 11th wedding anniversary ni Melay Cantiveros at Jason Francisco. Sa Instagram, flex na flex ng one-on-one host na si Melay ang isang video na may picture compilation nilang mag-asawa kasama ang pagbati at mensahe ng pasasalamat sa Diyos. Aminado si Melay na maraming hamon ang kanilang relasyon pero tiwala siyang malalampasan nilang mag-asawa ang lahat ng ito. Matatanda ang unang nagkrus ang landas sina Melay at Jason sa Pinoy Big Brother noong 2009. Happy anniversary, Melason! Abangan sa aming pagbabalik, volume ng sasakyang dumaraan sa Quezon City tumaas ng 20%. Road accidents, mas madalas rin ngayong Christmas season. Kung bakit, alamin. At the Eras Tour ni Taylor Swift, opisyal nang nagtapos. World Tour Concert, magkano nga ba ang kinita? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi lang matinding trapiko ang problema sa mga kalsada ngayon, pinag-iingat din ng mga otoridad ang mga motorista laban sa mga aksidente. Ang itinuturong dahilan ng pulisya, mga motoristang nakainom, nagmamadali o kaya walang disiplina ngayong Christmas season. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Itong bubungad sa mga motorista sa mga kalsada sa Quezon City ngayong 2 linggo na lang bago magpasko. Mabigat at usad pagong nadaloy ng trapiko. At sa pagtaya ng Quezon City Traffic and Transport Management Department, titindi pa ito sa mga darating na araw. Particularly this December, there's always a surge of increase of volume of vehicles. Na madami po yung namamasyal, pumupunta sa ating Metro Manila, and wherein there is an increase of approximately 20%. Dagdag pa sa perwisyo mga aksidente sa kalsada, kamakailan, inararo ng isang truck ang mga sasakyan sa katipunang flyover. Tinuturong dahilan dito ay kawalan ng disiplina ng ilang motorista ngayong holiday season. Isang dahilan din kung bakit nagkaroon din ng increase of road crash because of yun nga yung mga galing sa mga party, puyat, tapos nakainom, yun po yung mga problema po sa ating mga road crash incidents. Alam natin Christmas rush, lahat nagmamadali. Pero sana po
may ng road courtesy and discipline sa kalsada para naman po maiwasan natin ng mga ganitong klase ng sakuna. Dahil sa mga insidenteng ito, pinaigting ng Quezon City Local Government ang operasyon umaga man o gabi para mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko. Nagtalaga na ang Quezon City Police District ng 2,000 tauhan para mapanatili ang kaayusan. Kasi pag mga ganitong mga season, well, ang sa atin, yung mga kababayan natin ay nagsisimba. Other elements, sinasamantala din nila yung opportunity na, perpetuate other criminal activities. Nakakalat ng Quezon City Police sa areas of convergence katulad ng mga tianggian, malls, pasyalan at transport terminals. Nagdagdag din tayo ng mga police presence, visibility not only doon sa church pero sa mga main thoroughfares as UMC. Kailangan po nating magdagdag doon ng ating mga kapulisan to give security and to provide security, and also sa mga places of convergence sa mga malls. Kabuang 41,000 PNP personnel naman ang magtitiyak ng kaligtasan sa buong bansa ngayong Kapaskuhan. Para sa mga motorista at biyahero, paalala ng mga otoridad pairalin ang mahabang pasensya sa kalsada dahil inaasahan namang luluwag ng kaunti ang trapiko kapag nag-umpisa na ang Christmas break ng mga estudyante. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. At dahil nga kalahating buwan na lang, Pasko na mga ka-A to Z, pinaalalahanan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department at QCPD ang publiko na planuhin ang biyahe para medyo makaiwas naman sa holiday traffic. Apela ni Traffic and Transport Management Dexter Cardenas sa mga motorista kung maaari mag-carpool o gumamit ng public transport tulad ng MRT, LRT at libreng sakay ng Quezon City papunta sa mga shopping malls. Dahil nga sa 30% karagdagan sa volume ng mga sasakyan sa NCR ngayong holiday season, asahan na po ang buhol-buhol na traffic. Base pa sa MMDA, aabot sa 480,000 ang bilang ng mga sasakyan na daraan sa EDSA bago magpasko. Of course, yung mga public transport, you take the public transport na dadan naman na sa proximity na rin ng mga malls na yan. So, yun po yung suggest po namin. And of course, naman po, kung marami kayong sasakyan, 5 sasakyan o 3 sasakyan sa pamilya, sana isa na lang yung gamitin para hindi lahat kayo nakakotse papasok sa mall. Pinasinayaan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.8 billion peso North Luzon Expressway Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan ngayong araw. Ang NLEX Candaba 3rd Viaduct ay 5 kilometrong infrastruktura na magdurugtong ng 2 tulay sa pagitan ng Bulacan at Pampanga. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kapasidad ng transportasyon, target ng bagong viaduct na palakasin pa ang turismo at ekonomiya sa Central Luzon. Inaasahang aabot sa 80,000 na motorista ang makikinabang rito. Samantala, kinalala ni PBBM ang mga naging ambag ng yumaong Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople sa groundbreaking ng OFW Hospital Cancer Care Center sa San Fernando, Pampanga ngayong araw. Sa kanyang talumpati, iniangat ni Marcos ang legasiya ng kanyang kaibigan at dating cabinet official na si Ople na itinuturing na kampyon ng mga karapatan ng mga overseas Filipino workers. Sabay nito, kinilala rin ng Pangulo ang mga sakripisyo ng OFWs at ang naturang OFW Hospital raw ay isang paraan ng pagbibigay halaga sa kanilang kalusugan. Bilang pagpapatuloy sa advokasya ni Ople, inilalaan ang ikalawang palapag ng OFW Hospital sa pagtugon sa cancer patients. Matatandaang si Ople ay yumao sa sakit na cancer taong 2023. This endeavor is inspired by the vision of the late Susan Ople, who was our DMW secretary and who dedicated her entire life to working for the rights of our workers and eventually also our migrant workers till the day she died. I know this for a fact. Till the day that she died, she was still working for our OFWs. And that is why we have to honor her memory and honor her legacy, and we do so today with these hospitals.
Maghahain ng apela ang kampo ng dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa Timor-Leste Court of Appeals laban sa desisyon ng kanyang extradition sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-aproba ng Timor-Leste sa pagpapauwi kay Teves sa Pilipinas para harapin ang mga kinaharap na kaso sa pagpapatay umano kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, ang mga abogado ni Teves sa Timor-Leste ang maghahain ng apela. Umaasa naman ang Justice Department na mananatili ang desisyon ng korte kahit maghain ng apela ang kampo ni Teves. Gayunpaman, tumanggi na si Topacio nang magbigay ng komento nang tanungin kung kumpiyansa ba ang kanyang kampo sa posibleng pagbawi ng desisyon ng korte doon. I cannot say much, about Congressman Teves because strictly speaking, the ball is in the court of our lawyers in Timor-Leste. But of course, I'm almost certain that we'll file an appeal. And the appellate process will be underway pretty soon. Samantala, plano ng abogadong si Ferdinand Topacio na questionin ang pagkakadetine ng Lucky South 99 Representative Cassandra Ocasio-Ong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa kanya, tila isang irregularidad ang pagkakasalang ni Ong sa CIW dahil hindi pa naman daw umano convicted si Ong at hindi akma sa kasong isinampa ng House Squad Committee sa investigasyon ng mga iligal na operasyon ng Pogo. Dagdag pa ng abogado, tatalakayin at iaapela nila ito sa Court of Appeals, Supreme Court o Regional Trial Court kung hindi maglalabas ng order ang House Squad Committee para sa pagpapalaya kay Ong. End of an era matapos ang 149 shows sa 5 kontinente sa buong mundo. Opisyal nang nagtapos ang record-breaking na The Eras Tour ni Taylor Swift sa Vancouver, Canada. Talaga namang historic ang global tour concert na ito dahil umabot lang naman sa $2.1 billion o halos 120.5 billion pesos ang kinita ng tour. Dahilan para iluklok ito bilang highest grossing tour of all time ayon sa tala ng touring data. Pero mas lalo pang humanga ang fans ng ibalita na binigyan ni Swift ng bonus na $197 million o halos 11.4 billion pesos ang kanyang buong crew. Kabilang ang truck drivers, caterers, technical team, dancers, stylists at iba pang staff. Kaya naman talagang a true class act ang concert ni Taylor Swift. Susunod, Beyonce notes at anak na si Blue Ivy stunning sa red carpet premiere ng international film na Mufasa. Kailan kaya ipalalabas yan sa Pilipinas? At Backstreet Boys member Nick Carter may solo concert sa Manila sa 2025. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Napuno ng glamour ang premiere ng Mufasa kung saan rumampa sa red carpet ang mag-inang Beyonce at Blue Ivy. Habang Backstreet Boys member Nick Carter nag-anunsyo ng kanyang solo concert dito sa Manila sa 2025. Exciting ba? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Standing sa golden gowns ang mag-inang Beyonce at Blue Ivy sa red carpet premiere ng inaabangang international film na Mufasa. Full support si Beyonce habang ipinagmamalaki ang achievement ni Blue Ivy bilang voice actress ni Princess Kiara mula sa The Lion King franchise. Present din sa family affair ang American rapper na si Jay-Z. Kaya naman napawaw din ang marami dahil maliban sa all complete ang family, shining like a star din ang boses ng animation film. Mapapanood ang Mufasa sa Pilipinas simula December 18. Samantala, feel na feel mo ba ang 90s music? Well, inaabangan na ang solo concert ng Backstreet Boys member Nick Carter sa 2025. Mismong si Nick ang nagbahagi ng masayang balitang yan. Kabilang syempre ang Manila sa mga destinasyon para sa kanyang Who I Am Tour.
Of course, kasama sa kanyang performances ang ilang hit songs ng Backstreet Boys. Kaya naman, tiyak na exciting ang pasabog na ito para sa mga fans. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Gusto nyo bang maglaro ng golf pero feeling pang rich o mayaman lang yan? Nako ha, ibahin mo ang isang ito na nakunan ng video ng isang netizen habang naglalaro ng golf sa Gedli o gilid ng daan. Narito ang nakaka-GV na video. But you want to see something cool? No? Well, I'm gonna do it anyway. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa manunulat na si Jeever Tuli. Ang sabi niya, nabubuo lamang ang tibay at katatagan sa pagkakataong malampasan ang mahihirap na pagsubok ng buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Saan nga ba planong mag-Noche Buena? Sa bahay ba ni ate o ni kuya? Magplano na po dahil 15 days na lang. Ha? Pasko na. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.